Naranasan mo na bang maramdaman na bumubulong ang kagubatan? Na parang alam nitong naroon ka, mula sa Small Fry Lake hanggang sa dead-end na daan sa Tennessee. Nakaharap ako ng mga misteryong walang sagot. Isipin ang pagtakas mula sa isang bagay na hindi nakikita para lang makita itong naghihintay sa ibang lugar. Isang sleeping bag na inilibing ng mabilis sa gabi. Totoo ba yun o bangungot lang? Kapag ang isang lalaking nagngangalang Ben ay nag-iwan ng mensaheng umalis, mananatili ka pa ba? Kumusta sa lahat? Ngayong gabi kami ay nagtitipon sa paligid ng malabong liwanag ng screen. Handa na para lumubog sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng puso at magpapahintulot ng paghinga. Isipin mo na ikaw ay nakaupo sa isang madilim na kagubatan. Ang apoy ng kampo ay kumikislap, ang mga kulisap ay bumubulong, at bawat galaw ng anino sa gabi ay nagpapakilabot sa iyo. May mga lugar sa mundong ito, tulad ng isang maliit na sulok sa Oregon, na parang may hawak na mga sikretong walang gustong tuklasin. Matapang na katotohanan ng ilang lugar ay parang hinintay ka, kahit walang tao roon. Kaya bago ka maging masyadong komportable, maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe. At mag-iwan ng komento para sabihin sa akin kung saan ka nanonood at anong oras na dyan. System ang mga ilaw. Buksan ang bentilador para sa kaunting puting ingay. At simulan natin ang paglalakbay ngayong gabi. Ako ay 18, isang batang lalaki na may gusot na buhok at hilig sa iligal na pag-inom ng beer kasama ang mga kaibigan sa labas ng Portland, Oregon. Noong 80s yun, walang mga smartphone or GPS. Tanging ang aming loob na kompas at kabataang kumpiyansa. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase, kami ng tatlong kaibigan ko sina Tommy, Jake, at Mikey ay nagpasyang magcamping sa Small Fry Lake. Isang lugar na hindi masyadong malayo sa Portland, pero sapat na upang maramdaman ang pagtakas mula sa sibilisasyon. Biglaan ang plano. Kaya dala lang namin ay ilang lumang kumot, isang kahon ng beer na binili ng kuya ko, at ang lumang sasakyan ni Jake. Dumaan kami sa mga paikot-ikot na daan. Ang paglubog ng araw ay pula sa likod, at sa wakas ay nakakita kami ng isang bakanting lote sa gitna ng kagubatan. Walang opisyal na daanan patungo sa lawa, pero hindi kami nag-alala, kababataang kumpiyansa. Akala namin alam na namin ang lahat. Kami ay nag-ensendyo ng maliit na apoy. Umupo sa paligid nito, nagbukas ng beer, at nagtawanan. Kamangha-mangha ang pakiramdam ng kalayaan, pero mabilis itong nawala. Pagkatapos ng ilang lata, nagsimula kaming magsawa. Nakakasawa. Bulong ni Tommy. Hinagis ang isang sanga sa apoy. Maglangoy tayo sa lawa ngayong gabi. Magandang ideya iyon. Lalo na't medyo lasing na kami. Ang lawa ay halos kalahating milya ang layo. Walang malinaw na daanan. Pero akala namin alam namin ang direksyon. Walang GPS. Walang telepono. Tanging ang malabong liwanag ng buwan at ang aming kagitingan. Pinatay namin ang apoy, iniwan ang mga kumot at beer, at pumasok sa madilim na kagubatan. Sa simula, normal ang lahat. Mainit ang gabi. Mga 70 degrees. Halos tag-init. At amoy ng pini at lupa ang hangin. Naglalakad kami. Nagbibiruan. At umaalingaw-ngaw ang aming tawa sa mga puno. Pero habang kami ay naglalakad, may naramdaman akong kakaiba. Huminto ang hangin at ang kagubatan ay naging kakaibang tahimik. Parang nilamon ang lahat ng tunog. Napatingin ako kay Jake. Nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata, pero walang nagsalita. Nagpatuloy kami. Sinusubukang magbiro para itago ang aming kaba. Sa tingin mo may oso dyan, tanong ni Mikey. Kalahating biro, kalahating seryoso. Kaya ko ang oso, pero kung multo, tatakbo na ako. Sagot ko. Sinusubukang tumawa. Mga 15 na minuto ang lumipas. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi iyon malamig mula sa panahon, kundi isang mas malalim na bagay.
Parang may huminga ng malamig sa batok ko. Nanayo ang mga balahibo ko. Huminto ako. Mabilis ang tibok ng puso. Naririnig niyo ba iyon, bulong ni Mikey? Nanginginig ang boses. Bago pa ako makasagot, isang malamig na hangin ang dumaan. Parang babala mula sa kagubatan. Sabay-sabay kaming napatingin sa isa't isa. Malalaki ang mga mata at walang salita. Tumakbo kami pabalik sa sasakyan. Hindi ko kailanman nabilisan ng ganoon. Nadapa ako sa mga ugat ng puno. Mga sanga ang humampas sa mukha ko. Pero hindi ko inalintana. Isang isip lang ang nasa isip ko. Huwag kang maging pinakahuli. Walang humabol sa amin. Walang tunog ng mga yapak. Walang anino ng tao. Pero ang pakiramdam na yun, ang bagay na yun, nasa likod lang namin. Parang isang hindi nakikitang entidad na gustong-gusto kaming kainin. Sumampa kami sa sasakyan. Kinandado ang pinto sa gitna ng kaguluhan. At mabilis na nagmaneho si Jake pauwi. Iniwan ang apoy, mga kumot, at kahon ng beer. Tahimik ang biyahe pauwi. Walang gustong magsalita o magtinginan. Pagdating sa bahay, sumakay sina Tommy, Jake at Mikey sa kanya-kanyang sasakyan at umalis. Walang paalam. Hindi na namin kailanman pinag-usapan ang gabing iyon. Parang isang sikretong hindi dapat buhayin. Makalipas ang ilang linggo, sa isang family camping trip, nakaupo kami sa paligid ng apoy kasama ang mga 20 katao, mga kamag-anak at kaibigan ng mga magulang ko. Nagkukwento ang lahat, mula sa masasayang alaala hanggang sa mga kakaibang karanasan. Isang lalaki, kaibigan ng tatay ko, ang nagsimulang magkwento tungkol sa isang kamakailang hiking trip kasama ang asawa niya. Umakyat sila sa isang bangin na tanaw, ang Small Fry Lake. At pagdating doon, biglang nawalan siya ng boses. Hindi makapagsalita. Mabilis na bumalik ang grupo. Mas mabilis ang lakad kaysa normal. Walang nagsalita. Parang hinila ng isang hindi nakikitang takot. Saan iyon nangyari, tanong ko. Sinusubukang panatilihin ang kalmado ng boses. Sa Small Fry Lake, sagot niya. Natigilan ang puso ko. Gusto kong ikwento ang nangyari sa amin, pero nanahimik ako. Natatakot na baka pagbawalan ako ng mga magulang ko na bumalik doon. Pero sa loob-loob ko, sigurado ako hindi normal ang Small Fry Lake. May bagay doon at nanumpa akong hindi nababalik kailanman ang pakiramdam na iyon. Ang malamig na sensasyon na tumakbo sa likod ko sa Small Fry Lake. Hindi iyon umalis kahit naligtas na ako sa aking kwarto. Nakakandado ang pinto at nakasara ang mga kurtina. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatingin sa kisame, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari. Walang nakita, walang narinig na malinaw. Pero ang bagay na yon, parang tunay na hangin ang hinintay ko. Sinabi ko sa sarili ko na baka ang beer ang nagpagulo sa isip namin o ang dilim ng kagubatan ang naglaro sa imahinasyon namin. Pero sa kaibuturan, alam ko na hindi iyon ang buong katotohanan. May isang bagay sa Small Fry Lake at ayaw nito na naroon kami. Kinabukasan, nagising ako na parang tumakbo ako ng marathon. Napansin agad ng nanay ko. Tinanong ako na may pag-aalala sa kanyang tingin. Bakit mukha kang namumutla? Nagmumug ako ng dahilan tungkol sa hindi pagkakatulog. Hindi ko sinabi ang totoo. Natakot ako na iisipin niyang nag-imbento ako o mas malala, pagbabawalan akong magkamping ulit. Pero buong araw na yun, hindi ako makapag-focus. Tuwing ipipikit ko ang mata, nararamdaman ko ulit ang lamig na yun. Parang ang kagubatan ay bumubulong pa rin sa tenga ko. Sinasabing manahimik, tinawagan ko si Tommy. Umaasang bubulgarin niya ang kakaibang vibe. Pero sinabi niya lang, ayoko pag-usapan yun. Okay pareho. Ang sagot ni na Jake at Mikey. Para kaming nagkasundo ng tahimik na hindi pag-uusapan ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw,
Nagdesisyon akong bumalik sa bakanting lote hindi para magkamping, kundi para tingnan kung may naiwan. Ako lang mag-isa. Sa araw, iniisip na ang liwanag ng araw ay magpapababa sa takot. Pagdating ko roon, patay na ang apoy. Tanging abo at ilang walang laman na lata ng beer ang nakatambak. Naroon pa ang mga kumot, basa na dahil sa hamog ng gabi. Pero ang nagpanginig sa akin ay ang mga yapak. May mga magulong yapak sa paligid. Parang may mga tumakbo roon, tulad namin. Sinubukan kong sabihin sa sarili na iyon ang aming mga yapak. Pero iba ang mga iyon. Mas malaki, mas malalim. Parang sa isang matanda. Nakatayo ako roon. Mabilis ang tibok ng puso. Parang hinintay ako ng kagubatan. Sumakay ako sa sasakyan at umalis. Nanumpang hindi na babalik. Lumipas ang panahon, pero ang kwentong iyon ay nanatiling nakakabit sa akin. Nagsimula akong magtanong-tanong, nagtatanong sa paligid kung may nakaranas ng kakaiba sa Small Fry Lake. Karamihan ay tumawa lang, tinawag itong lokal na alamat o kwento ng mga bata. Pero minsan, sa isang tindahan ng grocery, narinig ko ang isang matandang lalaki sa pila na nagkukuwento sa cashier tungkol sa isang gabi na naghunting siya malapit sa Small Fry Lake. Sinabi niya na biglang nag-jam ang baril niya at parang may nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala. Iniwan niya ang pangangaso at tumakbo sa sasakyan. Hindi lumingon. Nakatayo ako roon. Nagpapanggap na binabasa ang label ng lata ng sopas. Pero malamig ang loob ko. Iyon ba ang parehong bagay na naranasan namin? Nagsimula akong mag-isip tungkol sa kagubatan bilang isang buhay na entidad. Isang bagay na may sariling kamalayan. Ayaw na maistorbo. Baka kami, sa aming maingay na tawa at mga lata ng beer, ay nanghimasok sa teritoryo nito. O baka ito ay isang lumang alaala. Isang bagay mula sa matagal na panahon na nanatili pa rin sa mga puno. Hindi ako ang tipo na naniniwala sa mga multo. Pero hindi ko maikakaila ang pakiramdam na yun. Parang alam ng kagubatan na naroon kami at gusto kaming palayasin. Isang gabi, makalipas ang ilang linggo mula sa camping, nakaupo ako kasama ang tatay ko sa sala. Nanonood ng laban sa TV. Ang tatay ko, isang praktikal na tao, ay hindi kailanman naniniwala sa mga katang-isip. Pero hindi ko napigilan. Tinanong ko siya, "Tatay, narinig mo na ba ang tungkol sa Small Fry Lake?" Ibig ko sabihin, mga kakaibang bagay. Tiningnan niya ako. Itinaas ang kilay. At tumawa. "Kayong mga bata, masyado kayong malawak ang imahinasyon. Normal lang ang lawa na yun. Masyado lang kayong uminom ng beer." Tumango ako. Pero sa loob, hindi ako sumang-ayon. Hindi siya naroon. Hindi niya naramdaman ang lamig na yon. Ang pakiramdam na hinintay. Nagdesisyon akong manahimik. Pero sa isip ko, nagtataka ako kung kami lang ba o talagang may sikreto ang Small Fry Lake. Nagsimula akong magtanong pa. Palihim na nagtanong sa mga kaibigan ng mga magulang ko. Mga nanirahan sa lugar na ito buong buhay nila. Isang tiyahin, kaibigan ng nanay ko, ang nagkwento na noong bata pa siya. Pinagbabawalan ang mga bata na pumunta sa Small Fry Lake sa gabi. Sabi nila, may gumagalaw na anino doon. Sabi niya, bumaba ang boses na parang natatakot na marinig. Ngumiti ako ng pilit. Nagpanggap na hindi interesado. Pero sa loob, alam ko na yon ang bagay na naranasan namin. Hindi ako nagtanong pa. Natatakot na ang paghukay ay magpapareal sa lahat. Sa huli, nagdesisyon akong hindi sulit ang panganib sa Small Fry Lake. May mga lugar sa mundong ito na mas mabuting iwasan. Mga lugar na hindi maipaliwanag ng lohika at kung saan ang intuwisyon ay sumisigaw na tumakbo ka. Hindi ko alam kung ano ang bagay na yon. Isang espiritu, isang alaala, o isang laro lang ng aming lasing na isip.
Pero sapat ang lakas nito para patakbuhin kami na parang nakasalalay ang buhay namin dito. At baka na nga, totoo iyon, ang Small Fry Lake ay naging isang anino sa aking isipan. Isang lugar na hindi ko kayang banggitin kahit sa sarili ko. Sinubukan kong magpatuloy. Bumalik sa normal na buhay ng isang 18 anyos, pumasok sa eskwela, nagtatrabaho sa auto shop, at paminsan-minsang nakikipagkita sa mga kaibigan. Pero tuwing may nagbanggit ng camping or lawa, isang malamig na sensasyon ang tumatakbo sa likod ko. Parang sinusundan pa rin ako ng kagubatan mula sa malayo. Sinabi ko sa sarili ko na baka nagpanik lang kami dahil sa kalasingan. Pero ang bagay na yun, sobrang tunay para baliwalain. Nagsimula akong iwasan ang mga daan patungo sa Small Fry Lake. Kahit ang pagdaan sa lugar na yun ay hindi ko kailanman ginawa. Pero ang tadhana, parang nang aasar, ay hinila ako pabalik sa kwentong iyon. Noong tag-init na yun, nag-organisa ang pamilya ko ng taunang camping kasama ang ilang kaibigang pamilya. Mga 20 katao sa kabuuan. Nagtayo kami ng kampo sa ibang kagubatan. Mga 10 milya ang layo mula sa Small Fry Lake. Pero sapat na malapit para makaramdam ako ng kaba. Sa gabi, nagtipon-tipon kami sa paligid ng apoy. Nagkukwento ng mga pang-araw-araw na bagay na may halong ilang kwentong nakakakilabot. Nakaupo ako ng tahimik, umiinom ng soda. Sinusubukang huwag isipin ang gabing iyon. Pero pagkatapos, isang lalaking nagngangalang Carl, kaibigan ng tatay ko, ang nagsimulang magkwento ng isang bagay na nagpatigil sa akin. Si Carl ay isang tahimik na tao. Hindi ang tipo na mag-imbento ng kwento para magpapansin. Nagkwento siya tungkol sa isang kamakailang hiking trip kasama ang asawa niya at ilang kaibigan. Pinili nila ang isang daanan na patungo sa isang bangin na tanaw, ang Small Fry Lake. Isang lugar na aniya ay maganda na parang painting, pero may mali. Pagdating sa tuktok ng bangin, sinabi ni Carl na bigla siyang nakaramdam ng pagkakasakal. Parang may hindi nakikitang kamay na humawak sa lalamunan niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi makapag-isip. Tanging isang malakas na pagnanais na umalis agad. Ang buong grupo, walang nagsalita, ay bumalik at naglakad ng mabilis pababa ng bundok. Halos tumakbo. Iniwan nila ang tanghalian na inihanda. Nakalimutan maging ang pagkuha ng litrato. Wala sa amin ang nagbanggit ulit ng pangyayaring iyon, sabi ni Carl. Bumaba ang boses. Ang mga mata ay malayo habang nakatingin sa apoy. Pero alam ko, may isang bagay sa lawa na iyon. Nakaupo ako roon. Mahigpit ang hawak sa lata ng soda hanggang sa magkanda mali-mali ito. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang hinila ng kwento ni Carl ang alaala ko mula sa dilim. Gusto kong sumigaw. Ikuwento ang tungkol sa gabing iyon. Kung paano kami tumakbo mula sa isang bagay na walang pangalan. Pero nanahimik ako. Natatakot na mag-alala ang mga magulang ko o mas malala, isipin na nababaliw ako. Tinanong ko lang. Sinusubukang panatilihin ang kalmado ng boses. Small Fry Lake ba yun? Tumango si Carl. Natugunan ang tingin ko. Parang alam niya na may itinatago ako. Oo, sabi niya. Hindi na ako babalik doon. Noong gabing iyon, nakahiga ako sa tent. Nakikinig sa hangin na dumadaan sa mga puno. Sinusubukang huwag isipin ang Small Fry Lake. Pero bawat tunog ng naputol na sanga o kaluskos ng dahon ay nagpapatalon sa akin. Parang bumubulong ang kagubatan. Naalala ko na alam nito kung nasaan ako. Kinabukasan, nagdesisyon akong tanungin ang nanay ko tungkol sa Small Fry Lake. Pero maingat para hindi maipahiwatig ang kwento ko. Ang nanay ko, isang mahilig magbasa ng lokal na kasaysayan, ay nagkuwento na ang lawa na iyon ay dating iniiwasan ng mga katutubo. Tinutukoy ito bilang lugar kung saan nagpapahinga ang kadiliman. Ngumiti ako ng pilit. Sinabing malamang pamahiin lang. Pero sa loob, alam ko na may higit pa rito.
Nagsimula akong mapansin na ang mga nakapunta sa Small Fry Lake ay may kanya-kanyang kwento. Isang kaibigan ng tatay ko na nangisda roon. Ang nagkwento na narinig niya ang mga bulong sa hangin. Parang may tumatawag sa pangalan niya. Kahit mag-isa siya. Isa pang kapitbahay ay nagsabi na ang aso niya ay tumahol ng walang tigil nang dumaan sila sa lugar na iyon. Kahit walang ibang naroon kundi mga puno. Ang mga kwentong ito, kahit maliliit, ay nagpatong-patong na nagpapaisip sa akin kung ang Small Fry Lake ay isang portal. Isang lugar kung saan ang mundong ito ay humihipo sa isang bagay. Iba. Hindi ko kailanman ikinwento ang gabing iyon. Pero napansin ko kung paano iniiwasan ng mga tao ang pagbanggit ng Small Fry Lake. Parang isang sikreto na tahimik na pinagkasunduan ng komunidad na huwag hukayin. Nagtaka ako kung kami ba ang pinili ng kagubatan o simpleng nang himasok kami sa isang bagay na hindi dapat ginagalaw. Ano man iyon, sigurado ako sa isang bagay ang Small Fry Lake ay hindi lang isang lawa. Ito ay buhay. Ito ay nanonood. At hindi ito nakakalimot. Ang Small Fry Lake ay naging isang hindi nakikitang peklat sa aking isipan. Isang takot na hindi ko maalis kahit lumipas ang panahon. Sinubukan kong magpatuloy. Pinanatili ang sarili kong abala sa normal na buhay ng isang teenager. Pero tuwing bumubagsak ang gabi, nararamdaman ko ang malamig na sensasyon mula sa kagubatang iyon. Parang inukit ito sa aking alaala. Akala ko ang pag-alis mula sa Portland, malayo sa Oregon, ay makakatulong sa akin na makalimot. At pagkatapos, lumipat ang pamilya ko sa Upper Peninsula, Michigan. Noong ako ay 6 na buwang gulang pa lamang. Isang bagong lugar, puno ng mga kagubatan at lawa. Pero hindi katulad ng Small Fry Lake. Umaasa akong magiging mapayapa ito. Pero ang tadhana, tulad ng dati, ay may paraan ng pang-aasar sa akin. Kami ay nanirahan sa isang liblib na burol. 30 minutong biyahe mula sa pinakamalapit na bayan. At ang mga kapitbahay ay nasa 10 milya ang layo. Ang daan patungo sa aming bahay ay walang pangalan. Binilang lamang. Parang ayaw nitong alalahanin ng sinuman. Lumaki ako sa bahay na iyon, sanay sa katahimikan ng kanayunan. Pero may isang bagay na laging nagpapakaba sa akin, ang mga sasakyang umaakyat sa burol sa gabi. Ang mga ilaw ng kanilang headlight ay tumatagos sa bintana ng aking kwarto. Lumilikha ng mahahaba, baluktot na mga anino. Parang nagsasabi ng kwentong ayokong marinig. Noong bata pa ako, tinatakpan ko ang ulo ko ng kumot. Nagpapanggap na sasakyan lang iyon ng kapitbahay. Pero noong ako ay 13 noong 1996, nagsimula akong mapansin na hindi lahat ay hindi mapanganib. Isang gabi ng Sabado iyon. Noong kakakuha lang namin ng internet, isang kamangha-mangha noong panahong iyon. Nakaupo ako sa harap ng computer sa sala, katabi ng bagong sliding glass door. Natanaw ang kanayunan at ang daan patungo sa burol. Abala ako sa Yahoo chatrooms o naglalaro ng Myst. Nakalimutan ng oras. Biglang narinig ko to ang mababang ugong ng isang truck. Dahan-dahang umaakyat sa burol. Hindi ko masyadong pinansin. Iniisip na baka kapitbahay lang na nahuli sa pag-uwi. Pero pagkatapos, huminto ang truck sa harap mismo ng bahay at namatay ang tunog ng makina. Isang kakaibang pakiramdam ang sumiklab, katulad ng sa Small Fry Lake. Pero sa pagkakataong ito, kita ko ang lahat sa labas ng salamin. Tumingin ako sa labas. Nakita ko ang isang lumang truck. Naka-on pa rin ang mga headlight, nagpapaliwanag sa dilim. Isang malaking lalaki, nakasuot ng puffy vest at trucker cap, ang bumaba mula sa passenger seat. Hinila niya ang driver mula sa sasakyan. Isang mas maliit na tao. Mukhang natatakot. Itinulak ng malaking lalaki ang driver sa likuran ng truck. Binigyan siya ng pala at itinuro ang isang lugar malapit sa gilid ng daan.
Nagsimulang maghukay ang driver. Nanginginig ang mga kamay. Pawis na kumikinang sa ilalim ng mga headlight. Nakatayo ako roon, nagyelo. Hindi makahinga ng maayos. Pagkatapos, mula sa likuran ng truck, hinila nila ang isang sleeping bag. Mabigat na may hugis. Parang tao sa loob. Inihagis nila ang bag sa mababaw na hukay. Mabilis na tinabunan ng lupa, pero hindi maayos. Pagkatapos, sumakay sila sa truck at mabilis na umalis. Iniwan ang alikabok at isang nakakatakot na katahimikan. Nakaupo ako roon. Mabilis ang tibok ng puso. Sinusubukang unawain ang nakita ko. Saksi ba ako ng isang pagpatay o isang kakaibang dula? Hindi ako nangahas na lumabas para tingnan agad. Natatakot na baka bumalik sila. Kinabukasan, kinuha ko ang lahat ng tapang ko. Naglakad patungo sa hukay. Walang sleeping bag, walang bangkay. Tanging magulong lupa at ilang yapak na patungo sa kagubatan. Nakatayo ako roon. Malamig ang hangin na dumaan. Parang may nanonood sa akin mula sa malayo. Bumalik ako sa bahay. Hindi sinabi kahit kanino. Natatakot na baka madamay ako sa isang bagay na mas malaki. Sa mga sumunod na araw, naging obsesyon ko ang daang iyon. Bawat tunog ng sasakyan ay nagpapatalon sa akin at nagsimula akong mapansin ang mga maliliit na detalye, kakaibang marka ng gulong. Isang piraso ng lubid sa damo. Nagtaka ako kung ang lugar na ito ay katulad ng Small Fry Lake, isang lugar na may hawak na madidilim na sikreto. Hindi ko kailanman hinintay ang karagdagang impormasyon. Pero ang alaala ng gabing iyon, ng sleeping bag at hukay, ay nanatili sa akin bilang isang babala. Hindi lahat sa dilim ay hindi mapanganib. Ang alaala ng truck sa burol ng Upper Peninsula ay kumapit sa akin tulad ng isang anino, tahimik ngunit hindi kailanman nawawala. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ang nakita ko ay bunga lamang ng imahinasyon, na isang 13 anyos na batang lalaki na nakaupo sa harap ng computer sa gabi ay maaaring mali ang pagkakaintindi. Pero ang imahe ng sleeping bag na inihagis sa hukay, ang mga yapak na patungo sa kagubatan, at ang pakiramdam na sinusundan na natili ito sa akin, tulad ng isang kanta na hindi mo makalimutan ang melodiya. Hindi ko kayang bumalik sa daang iyon mag-isa. Hindi ko kayang tumingin sa labas ng salamin sa gabi. Natatakot na makakita ulit ako ng isa pang truck o mas malala, makita silang bumalik. Itinago ko ang sikreto. Hindi sinabi sa mga magulang o kaibigan. Pero nagsimula akong mapansin ang maliliit na detalye sa paligid ng bahay, mga kakaibang tunog. Mga aninong gumagalaw sa labas ng bintana. Parang may sariling sikreto ang burol. Makalipas ang ilang linggo mula sa insidente, nagdesisyon akong kailangan kong tingnan ulit ang hukay. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil hindi ko kayang tiisin ang hindi pag-alam. Hinintay ko ang isang umaga ng weekend, nang ang maliwanag na sikat ng araw ay tumagos sa mga puno. Iniisip na ang liwanag ng araw ay magpapababa sa takot. Naglakad ako patungo sa daan. Dala ang isang stick, hindi ko alam para saan. Marahil para pakikalmahan ko ang sarili. Pagdating ko roon, magulo pa rin ang lupa, pero walang laman ng hukay. Walang sleeping bag, walang tanda ng isang bangkay. Tanging ilang yapak, mas malaki kaysa sa akin. Ang patungo sa malalim na kagubatan. Nakatayo ako roon. Malamig ang hangin na dumaan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ligtas ang burol na ito tulad ng inakala ko. Sinundan ko ang mga yapak ng ilang hakbang. Mabilis ang tibok ng puso. Pero unti-unti itong nawala sa mga tuyong dahon at naputol na sanga. Hindi ako nangahas na lumayo pa. Natatakot na maligaw o, mas malala, makakita ng isang bagay na hindi ko dapat makita. Bumalik ako. Sinubukang sabihin sa sarili ko na baka isang sakit na biro lang yon, o may nagdadala ng ilegal na bagay, pero alam ng isang bahagi ko na hindi walang laman ng sleeping bag na yon. Mabigat ito. May hugis.
At ang paraan ng pag-utos ng malaking lalaki sa driver na maghukay, masyadong tunay. Nagsimula akong mapansin ang iba pang mga kwento tungkol sa lugar na ito. Isang malayong kapitbahay, isang matandang lalaki na nakatira sa dulo ng numbered road. Ang minsang nagkwento sa tatay ko tungkol sa mga kakaibang sasakyan na paminsan-minsan ay lumilitaw sa gabi. Hindi kailanman tumitigil ng matagal. Mga smuggler siguro, sabi niya. Pero nanginginig ang boses niya. Parang hindi rin siya naniniwala sa sinabi niya. Sa ibang pagkakataon, binanggit ng nanay ko ang tungkol sa isang inabandunang truck na natagpuan ilang milya mula sa bahay namin. Walang plaka, walang papeles, tanging ilang tuyong dugo sa likuran ng truck. Sinabi ng pulis na baka aksidente sa pangangaso, pero hindi ko maiwasang iugnay ito sa gabing iyon. Naging obsesyon ko ang pagmamasid sa daan mula sa salamin. Pero natatakot din akong tumingin ng masyadong matagal. Bawat tunog ng makina sa gabi ay nagpapatalon sa akin at nagsimula akong matulog na may bukas na ilaw. Isang bagay na hindi ko ginawa mula noong bata pa ako. Nagtaka ako kung ang burol na ito ay katulad ng Small Fry Lake, isang lugar kung saan ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, kundi isang bagay na buhay, naghihintay. Hindi ako naniniwala sa mga multo, pero nagsimula akong mag-isip na may mga lugar sa mundong ito, mga nakalimutang sulok, kung saan nangyayari ang mga kakaibang bagay at walang nangangahas magtanong kung bakit. Isang hapon, habang tinutulungan ko ang tatay ko na ayusin ang bakod sa likod ng bahay, kinuha ko ang lahat ng tapang ko para magtanong, "Tatay, nakakita ka na ba ng kakaiba sa daan patungo sa bahay natin?" Huminto siya sa pagmamartilyo. Tiningnan ako na may pagtataka. Kakaiba kung paano tanong niya. Nagpalusot ako. Sinabing narinig ko ang ilang kwento mula sa mga kaibigan. Pero tumawa lang siya. "Bata, kanayunan ito. Kung ano-ano ang ginagawa ng mga tao sa gabi, huwag mo nang isipin." Pero napansin ko ang pagtingin niya sa daan. Parang naranasan din niya ang isang bagay. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa truck. Pero napansin ko na ang mga magulang ko ay naging mas maingat sa pagkandado ng pinto sa gabi. Sinusuri ang mga bintana bago matulog. Baka naramdaman din nila ang isang bagay. Kahit hindi kailanman inamin. Nagdesisyon akong ang burol na ito, tulad ng Small Fry Lake, ay isang lugar na mas mabuting iwasan kapag lumubog ang araw. May mga misteryong hindi nangangailangan ng sagot. Kailangan mo lang malaman na manatili sa malayo ang walang laman na hukay sa burol ng Upper Peninsula. Kasabay ng alaala ng sleeping bag at mga yapak na patungo sa kagubatan, ay nagparamdam sa akin na parang nabubuhay ako sa isang panaginip na hindi natatapos. Sinubukan kong bumalik sa normal na buhay. Pumasok sa eskwela, nagtatrabaho sa auto shop, at iniiwasang tumingin sa labas ng salamin kapag gabi. Pero bawat kakaibang tunog ang pagputok ng sanga, ang paghampas ng hangin sa siwang ng pinto, ay nagpapatalon sa akin. Parang sinasabi ng burol na sinusundan pa rin ako. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nakita ko. Pero nagsimula akong makaramdam na ang lugar na ito, tulad ng Small Fry Lake, ay may mga sikretong mas mabuting hindi hukayin. Nagpatuloy ang buhay. At akala ko, nakalimutan ko na ang mga hinintay na yon hanggang sa lumipat kami sa isang bagong bahay sa Tennessee. Maraming taon pagkatapos, ako ay nasa hustong gulang na, may pamilya, at nagsimula ng bagong trabaho, bumibili ng mga lumang bahay para ayusin at ibenta. Ang isa sa mga bahay na binili ko ay nasa isang dead-end na daan, sa gitna ng isang manipis na kagubatan, malayo sa bayan. Isang maliit, lumang bahay na may mga maruruming pader at bubong na puno ng lumot. Sabi ng broker na kilala ang lugar na ito sa ilegal na pagtatapon ng basura at mga inabandunang sasakyan. Pero mura ang presyo
kaya hindi ko masyadong inisip. Ang tanging kapitbahay ay isang bahay ilang daang metro ang layo. Pag-aari ng isang matandang mag-asawa na bihirang makita. Akala ko simple lang ang proyektong ito, ayusin ang tubo, pinturahan ang mga pader at ibenta. Pero mula sa unang araw, may naramdaman akong hindi tama. Pinakikalat ko ang anak ko, si Ethan, na tumulong sa pagbababa ng mga materyales sa pagtatayo. Maaga siyang dumating. Ipinaradala ang sasakyan sa harap ng bahay at nag-text na naroon na siya. Pagdating ko, nakatayo si Ethan sa tabi ng sasakyan. Medyo namutla. Nakatingin sa isang lumang sasakyan na nakaparada, hindi kalayuan. Ang sasakyang iyon ay parang inabandona. Puno ng alikabok ang mga bintana at puno ng mga lumang damit at mga basurang bag ang likurang upuan. Tatay, may narinig ako sa kagubatan, sabi ni Ethan. Mahina ang boses. Nakapako ang mga mata sa mga puno. Tumawa ako. Tinapik ang balikat niya. Iniisip lang niya. Pero habang kami ay nagbababa ng gamit, naramdaman ko rin ito, isang pakiramdam na sinusundan. Parang may nakatayo sa mga puno. Pinapanood ang bawat hakbang namin. Nagdesisyon kaming pumasok sa kagubatan ng kaunti para lang tingnan. Dala ang isang martilyo para sa proteksyon. Makitid ang daanan, puno ng mga tuyong dahon, patungo sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Hindi kami lumayo, pero naging mabigat ang hangin. Parang humihinga ang kagubatan kasabay namin. Narinig ko ang isang tunog mahinahon lang. Parang naputol na sanga at hinawakan ako ni Ethan ng mahigpit. Malalaki ang mga mata. Tatay, may naroon. Bulong niya. Wala akong nakita. Pero ang pakiramdam na yon, ang pamilyar na sensasyon mula sa Small Fry Lake at sa burol sa Michigan, ay muling sumiklab. Bumalik kami agad. Mas mabilis ang lakad kaysa normal. Walang nagsalita. Pagbalik sa bahay, naroon pa rin ang lumang sasakyan. Walang tanda ng sino mang pumasok o lumabas. Tinawagan ko ang pulis. Nagulat ng isang kahina-hinalang sasakyan. Pero pagdating nila, sinabi lang nila na karaniwan ang mga inabandonang sasakyan sa lugar na ito at hindi na nila hinintay pa. Nagpatuloy kami ni Ethan sa trabaho, pero pareho kaming hindi komportable. Sa bawat paghawak ko ng martilyo o lagari, napapatingin ako sa bintana. Kalahating umaasa. Kalahating natatakot na makakita ng isang tao roon. Nung gabing iyon, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Nagtataka kung hinintay ba ako ng nakaraan o ang mga lugar na tulad nito. Small Fry Lake, ang burol, ang dead end na daan ay may parehong madilim na enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula akong magtanong-tanong tungkol sa bahay. Isang kapitbahay. Sa isang bihirang pagkakataon na nagkita kami. Ang nagkuwento na ang bahay ay dating drug house noong 90s. Ginagamit ng mga smuggler para itago ang mga kalakal. Mag-ingat ka, sabi niya. Bumaba ang boses. Hindi kasing linis ang lugar na ito tulad ng iniisip mo. Ang mga salita niya ay nagpanginig sa akin. Pero hindi ko kayang iwan ang proyekto. Kailangan ko ang pera. At ang bahay na ito ay isang pagkakataon. Pero bawat araw ng trabaho roon, parang pumasok ako sa isang lugar na hindi ako tinatanggap. Ang bahay sa dead-end na daan sa Tennessee ay naging bagong obsesyon. Isa pang kabanata sa serye ng mga kakaibang karanasan na hindi ko maipaliwanag. Bawat araw ng trabaho roon, parang pumasok ako sa isang espasyong hindi akin. Tulad ng kung ang bahay at ang kagubatan sa paligid ay nagbubulungan tungkol sa aming presensya. Ang inabandunang sasakyan na may mga lumang damit sa likurang upuan ay naroon pa rin, hindi nagalaw. Parang paalala na ang lugar na ito ay may sariling kasaysayan at ako ay isang bisitang hindi inanyayahan. Si Ethan, ang anak ko, ay naging mas tahimik sa bawat pagtulong niya at napansin ko na nararamdaman din niya ang isang bagay.
Kahit hindi niya kailanman sinabi, gusto ko siyang protektahan. Pero kailangan ko ring tapusin ang proyektong ito. Kaya nagpatuloy kami. Kahit na ang pakiramdam ng kaba ay lumalakas sa bawat araw. Isang hapon, habang pinipinturahan namin ang pader ng sala, narinig ko ang kakaibang tunog mula sa likod ng bahay, parang mabibigat na yapak sa mga tuyong dahon. Huminto ako. Ang paintbrush ay tumutulo. At napatingin kay Ethan. Narinig din niya. Malalaki ang mga mata, pero walang nagsalita. Lumakad ako patungo sa likurang pinto. Mahigpit ang hawak sa martilyo. Sinusubukang magpanggap na kalmado. Tahimik ang kagubatan sa likod ng bahay. Pero hindi ang mapayapang katahimikan, mabigat ito. Parang hinintay ang paghinga. Sumigaw ako. May tao ba dyan? Pero ang sagot lang ay ang echo ng sarili kong boses. Nakatayo si Ethan sa likod ko. Bumulong, tatay. Umalis na tayo. Tumango ako at bumalik kami sa loob. Kinandado ang pinto, pero ang pakiramdam na sinusundan ay hindi umalis. Noong gabing iyon, nagdesisyon akong alamin ang tungkol sa lugar na ito. Nagmaneho ako sa isang maliit na kapihan sa pinakamalapit na bayan, kung saan madalas nagtitipon ang mga lokal. Nakipag-usap ako sa isang matandang lalaki, si Joe. Isang mangangaso na nanirahan doon buong buhay niya. Nang banggitin ko ang dead-end na daan, itinaas niya ang kilay at uminom ng mahabang higop ng kape bago magsalita. Binili mo ang bahay na iyon. Hindi maganda ang lugar na iyon. Nagkuwento siya na maraming taon na ang nakalipas. Natagpuan ng isang bangkay na walang ulo sa kagubatan malapit doon, ilang daang metro lang mula sa bahay. Sabi ng pulis, aksidente sa pangangaso. Pero umiling si Joe. Walang mangangaso ang puputol ng ulo ng biktima at iiwan lang. Sabi niya, bumaba ang boses. May hindi malinis sa lugar na yon. Ang mga salita ni Joe ay nagpanginig sa akin. Naisip ko ang inabandonang sasakyan, ang mga tunog sa kagubatan, at ang pakiramdam na sinusundan. Nagtanong pa ako, pero umiling lang si Joe. Sinabing ibenta ko ang bahay ng mabilis at huwag nang bumalik. Sa daan pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang bangkay na walang ulo. May kaugnayan ba ito sa bahay? O isa lang itong lokal na kwento para takutin ang mga bagong dating? Pero sa kaibuturan, alam ko na ang mga lugar na tulad nito Small Fry Lake, ang Burol sa Michigan, at ngayon ang dead-end na daan ay may parehong bagay. Hindi nila tinatanggap ang mga estranghero. Kinabukasan, bumalik kami ni Ethan sa bahay. Pero pareho kaming tensyonado. Mabilis kaming nagtrabaho. Sinusubukang huwag tumingin sa bintana o makinig ng masyado sa mga tunog mula sa kagubatan. Nang lumubog ang araw, nagdesisyon akong umalis ng maaga. Ayaw manatili pagkatapos ng dilim. Habang sumasakay kami sa sasakyan, napatingin ako sa kagubatan sa huling pagkakataon. At sa isang saglit, nanumpa akong nakakita ako ng aninong gumagalaw sa mga puno hindi malinaw. Isang malabong hugis lamang, pero sapat para mapabilis ang tibok ng puso ko. Wala akong sinabi kay Ethan, pero alam ko na nakita niya rin dahil mahigpit ang hawak niya sa seatbelt sa buong biyahe pa uwi. Nagsimula akong magtaka kung hinila ba ako sa isang serye ng mga sinumpang lugar o masyado lang akong sensitibo pagkatapos ng mga naranasan ko. Pero ang kwento ni Joe tungkol sa bangkay na walang ulo ay kumapit sa akin tulad ng isang babala na ang bahay na ito, tulad ng mga naunang lugar, ay ayaw sa akin na manatili. Nagdesisyon akong bilisan ang pag-aayos, ibenta ang bahay, at iwan ang dead-end na daan magpakailanman. Ang bahay sa dead-end na daan sa Tennessee ay naging isang pasanin, hindi lamang dahil sa trabaho ng pag-aayos kundi dahil sa nakakabahalang pakiramdam na dulot nito. Sa bawat pagpasok ko, parang siksikan ng hangin na parang itinutulak ako palabas ng bahay. Ang inabandonang sasakyan ay naroon pa rin.
Parang isang exhibit ng mga sikreto ng lugar. Kami ni Ethan ay nagtrabaho ng mas mabilis. Sinusubukang tapusin ang proyekto para makaalis sa lugar na ito. Pero sa bawat araw, lalong lumalakas ang pakiramdam ng kaba. Napansin ko ang maliliit na detalye, isang bagong gasgas sa pinto, isang kakaibang tunog mula sa attic. Parang buhay ang bahay at hindi nasisiyahan sa aming presensya. Isang hapon, habang sinusuri ko ang mga tubo sa basement, tumakbo si Ethan pababa. Namutla ang muka. "Tatay, may tao sa labas," sabi niya. Nanginginig ang boses. Iniwan ko ang wrench. Mabilis ang tibok ng puso at sumama sa kanya pataas. Sa bintana, nakita ko ang isang lalaking nakatayo malapit sa inabandunang sasakyan. Matangkad, payat, nakasuot ng lumang jacket at baseball cap na halos takpan ng mukha. Wala siyang ginawa. Nakatayo lang, nakatingin sa bahay. Sumigaw ako sa bintana, "Hoy, ano ang kailangan mo?" Pero hindi siya sumagot. Dahan-dahang umikot at naglakad patungo sa kagubatan. Nawala sa mga puno. Hinawakan ako ni Ethan. Bumulong. "Tatay, hindi normal ang taong iyon." Sumang-ayon ako. Pero wala akong ideya kung ano ang gagawin maliban sa pagkandado ng pinto at pagpapatuloy ng trabaho. Ang lalaking iyon ay nagsimulang madalas na lumitaw. Tinawag namin siyang Ben. Pangalang ibinigay ni Ethan para maibsan ang takot. Hindi kailanman nagsalita si Ben. Hindi lumalapit. Pero bawat ilang araw, nakatayo siya sa gilid ng kagubatan. Nakatingin sa bahay. Minsan, nakita ko siyang may hawak na stick. Dahan-dahang tinatapik sa lupa. Parang nagmamarka ng isang bagay. Tinawagan ko ang pulis. Pero sinabi nila na maliban kung may iligal na ginawa siya, wala silang magagawa. Maraming kakaibang tao sa lugar na ito, sabi ng pulis. Nagkibit balikat. Pero alam ko na hindi lang simpleng lagalag si Ben. May isang bagay sa kanya, ang paraan ng kanyang paggalaw. Ang kanyang tingin na nagpapaalala sa akin ng pakiramdam ng paghabol sa Small Fry Lake at sa burol sa Michigan. Isang gabi, nang magtagal ako para tapusin ang pagpipinta ng pader, narinig ko ang katok sa pinto dahan-dahan. Pantay. Parang sinusubukang tingnan kung magre-react ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang martilyo. Mabilis ang tibok ng puso at tumingin sa siwang ng pinto. Walang tao. Pero nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang isang maliit na papel, nakatiklop. Sa hagdanan, sa loob ay isang linyang gumuguhit umalis bago maging huli. Nakatayo ako roon. Malamig ang hangin na dumaan. Parang pinapanood ako ng buong kagubatan. Hindi ko sinabi kay Ethan. Natatakot na magpanik siya. Pero mula noon, nagdala ako ng maliit na kutsilyo sa bulsa para lang pakikalmahan. Nagsimula akong magtanong sa bayan tungkol kay Ben. Isang tindera sa grocery store ang nagkwento na siya ay isang lokal. Nakatira sa isang barong-barong sa kagubatan. Kilala sa panggugulo sa mga bagong dating. Hindi siya mapanganib, pero kakaiba, sabi niya. Pero hindi nakakakumbinsi ang kanyang mga mata. Isa pang matanda sa kapihan ng bumulong na si Ben ay minsang inaresto dahil sa pananakot sa ibang pamilya sa lugar. Pero walang sapat na ebidensya para panatilihin siya. Ang mga kwentong ito ay nagpabahal sa akin. Pero hindi ko kayang iwan ang proyekto sa kalagitnaan. Kailangan ko ang pera. At ayokong isipin din ni Ethan na madali akong sumuko. Pero lalong naging matapang si Ben. Isang umaga, nakita ko ang isang maliit na bilog ng mga bato na inayos sa harap ng pinto ng bahay. Parang kakaibang tanda. Giniba ko ito. Pero kinabukasan, muling lumitaw ito. Sa pagkakataong ito ay may itim na balahibo sa gitna. Pakiramdam ko ay hinila ako sa isang larong hindi ko naiintindihan ang mga patakaran. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa pag-alis. Pero sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang itaboy ako ng isang kakaibang lalaki. Pero sa kaibuturan, alam ko na ang bahay na ito,
tulad ng Small Fry Lake at ang Burol, ay ayaw sa akin na manatili. At si Ben, kung sino man siya, ay parang mensahero nito. Si Ben, ang kakaibang lalaki sa dead-ender na daan, ay naging isang aninong hindi umaalis sa aking isipan. Bawat araw ng trabaho sa lumang bahay, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Kahit na sa mga aninong dumadaan sa kagubatan o sa mga kakaibang tanda tulad ng bilog ng mga bato at balahibo. Sinubukan kong mag-focus sa pag-aayos pagpipinta ng mga pader, pagpapalit ng mga bintana, pag-aayos ng bubong, pero ang bawat maliit na tunog mula sa kagubatan ay nagpapatalon sa akin. Parang hinintay ni Ben ang aking pagkakamali. Si Ethan ay lalong naging tensyonado. Hindi na nagbibiro tulad ng dati at alam ko na natatakot siya. Kahit sinusubukang itago, gusto ko siyang protektahan. Tapusin ang proyektong ito para makaalis kami. Pero parang may sariling plano si Ben at hindi niya kami hahayaang maging mapayapa. Isang umaga, nang dumating kami ni Ethan sa bahay, nakita namin ang pintuan sa harap na nakabukas. Kahit sigurado akong kinandado ko ito kagabi. Sa loob, magulo ang mga gamit, ang mga lata ng pintura ay natapon sa sahig. Ang ilang kasangkapan ay nagkalat. Walang tanda ng pagnanakaw. Walang mahalaga. Pero malinaw na may pumasok. Naisip ko agad si Ben. Tiningnan ako ni Ethan. Puno ng pag-aalala ang mga mata. At sinabi, "Tatay, itigil na natin. Hindi tama ang lugar na ito. Gusto kong sumang-ayon. Pero masyado na akong nag-invest ng pera sa bahay na ito. At ang pag-alis ngayon ay nangangahulugang pagkalugi." Tinapik ko ang balikat niya. Sinabing, mag-iingat kami. Pero sa loob, alam ko na nawawala na ang kontrol sa mga bagay. Kinabukasan, naging mas matapang si Ben kaysa dati. Nagtatrabaho ako sa likod bahay nang makita ko siyang nakatayo sa gilid ng kagubatan. Hindi na nagtatago. Hindi na siya nanonood lamang, lumakad siya palapit, dahan-dahan. Hawak ang isang maliit na kutsilyo. Kumikinang ang talim sa ilalim ng araw. Sumigaw ako. Huwag lumapit at itinaas ang martilyo. Mabilis ang tibok ng puso. Huminto siya. Ngumiti isang malamig. Walang emosyong ng ngiti pagkatapos ay umikot at nawala sa kagubatan. Si Ethan, nakatayo sa likod ko, ay bumulong. "Tatay, ano ang gusto niya?" Wala akong sagot. Pero alam ko na hindi na kami makakapagpatuloy ng ganito. Muli kong tinawagan ang pulis. Sa pagkakataong ito ay iginigiit na si Ben ay isang banta. Dumating sila, sinuri ang lugar, pero hindi nila siya natagpuan. Gayunpaman, isang pulis na parang mas maunawain ang nagsiwalat na si Ben, tunay na pangalang Benjamin Holt, ay may kasaysayan ng panggugulo. Minsan siyang inaresto dahil sa pananakot sa ibang pamilya, pero palaging napapakawalan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi siya gumagawa ng direktang bagay, sabi ng pulis. Pero payo ko, mag-ingat ka. Tumango ako. Pakiramdam ko ay natrap ako sa isang bangungot. Nagsimula akong magdala ng maliit na baril sa sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pakikalmahan. Umabot sa rurok ang lahat sa isang gabing nagtagal ako para tapusin ang paglalagay ng sahig. Narinig ko ang tunog ng basag na salamin sa ibaba. Natigil ang puso ko. Hinawakan ko ang baril. Dahan-dahang bumaba sa hagdan. Bawat hakbang ay parang walang katapusan. Sa sala, basag ang isang bintana at sa sahig ay isang malaking bato. Nakabalot sa isang papel. Kinuha ko ito. Nanginginig ang kamay. At binasa, "Hindi ito bahay mo." Walang duda si Ben yun. Tinawagan ko agad ang pulis. At sa pagkakataong ito, natagpuan nila siya na nagtatago sa kagubatan malapit. Hawak pa rin ang kutsilyo. Inaresto siya. Pero hindi bago ako tingnan ng isang tingin na parang sinasabing hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng pag-aresto,
Nagdesisyon akong itigil ang proyekto. Kumuha ako ng isang real estate company para ibenta ang bahay kahit lugi, para lang putulin ang anumang koneksyon sa dead-end na daan. Halatang gumaan ang loob ni Ethan at ako rin, pero hindi ko maiwasang isipin si Ben. Sino siya? Bakit hinintay niya ang bahay na yun? At bakit palagi akong nadadala sa mga lugar na tulad nito? Small Fry Lake, ang burol sa Michigan, at ngayon sa Tennessee. Nagsimula akong magtaka kung sinumpa ba ako o sinusubok lang ng tadhana. Ano man yun. Alam ko na hindi ko na gustong bumalik sa dead-end na daan na yon. Ang pag-alis sa bahay sa dead-end na daan sa Tennessee ay isang kaluwagan. Pero hindi nito nabura ang mga tanong na nanatili sa isip ko. Si Ben, kasama ang kanyang malamig na ngiti at mga kakaibang tanda, ay naging bahagi ng serye ng mga karanasang hindi maipaliwanag. Small Fry Lake, ang burol sa Upper Peninsula. At ngayon ang lumang bahay na ito. Nagsimula akong magtaka kung ang mga lugar na ito ay tunay na magkakaugnay. O sinusubukan ko lang bigyan ng kahulugan ang mga random na pangyayari. Ibinenta ko ang bahay kahit lugi, inimpake ang mga gamit, at nanumpa na hindi nababalik sa daang iyon. Pero kahit umalis na, nararamdaman ko pa rin ang anino ng mga lugar na yon na sumusunod. Parang nag-iwan sila ng hindi nakikitang marka sa akin. Inilipat ko ang pamilya sa isang mas maliit na bayan, malayo sa mga kagubatan at dead-end na daan, umaasang makakahanap ng kapayapaan. Pero tuwing gabi, naiisip ko ang mga nangyari, ang lamig sa Small Fry Lake, ang sleeping bag sa hukay, ang basag na salamin at papel ni Ben. Nagsimula akong isulat ang mga kwentong ito, hindi para ibahagi, kundi para maunawaan ang sarili ko. Hinintay ko ang mga alaala. Sinusubukang hanapin ang pagkakatulad sa mga lugar na iyon. Lahat sila ay liblib, nakalimutan, parang umiiral sa labas ng mundo, kung saan maaaring mangyari ang mga kakaibang bagay nang walang nakakaalam. Isang gabi, habang sinusuri ko ang aking mga tala, pumasok si Ethan sa kwarto. May hawak na tasa ng kape. Mas matanda na siya, mas mature. Pero nakita ko pa rin ang bahagyang takot sa kanyang mga mata nang banggitin ang bahay sa Tennessee. Tatay, sa tingin mo ba normal ang mga lugar na yon? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi alam kung paano sasagot. May mga lugar sa mundong ito, Ethan, na hindi natin dapat lapitan. Hindi dahil sa mga multo o ano, kundi dahil iba sila. Tumango siya. Pero alam ko na dala-dala rin niya ang mga alaala, tulad ko. Nagsimula akong magsaliksik pa. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa lokal na kasaysayan, mga alamat, at maging mga kwento ng mga sinumpang lugar. Natuklasan ko na ang Small Fry Lake ay dating tinutukoy ng mga katutubo bilang lugar kung saan nagpapahinga ang kadiliman, at ang Upper Peninsula ay may mga kwento tungkol sa mga espiritong hindi natutulog sa kagubatan. Kahit ang lugar sa Tennessee ay may mga bulong-bulungan tungkol sa mga tagabantay, tulad ni Ben, na lumilitaw para babalaan o itaboy ang mga estranghero. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako sa mga sobrenatural na bagay, pero hindi ko maikakaila na ang mga lugar na ito ay may kakaibang enerhiya. Parang ayaw nilang maisturbo. Naisip ko ang lahat ng nangyari, ang pakiramdam ng paghabol, ang mga kakaibang tanda, ang mga kwento mula sa iba. Baka mga babala ang mga ito, o simpleng mga pagkakataon sa isang mundong puno ng misteryo. Pero alam ko ang isang bagay. Ayoko nang subukan ang tadhana ulit. Tinuruan ko si Ethan kung paano makinig sa kanyang intuisyon, kung paano malaman kapag ang isang lugar ay ayaw sa kanya. Hindi na kami nag-usap ng marami tungkol dito, pero alam ko na naiintindihan niya. May mga lugar sa mundong ito, kahit gaano kaganda o normal ang hitsura, na mas mabuting iwasan. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga linyang ito, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ang malabong ilaw ng poste sa gabi.
Wala na akong naririnig na tunog ng naputol na sanga o nararamdaman ng pakiramdam na sinusundan. Pero alam ko na ang mga alaala ay hindi kailanman aalis. Ang Small Fry Lake, ang burol sa Michigan. Ang dead-end na daan sa Tennessee, mga kabanata sa aking kwento. Mga kabanatang ayokong balikan. Umaasa lang ako na kahit saan ako pumunta, hindi ko na muling makikita ang isang lugar na tulad nito. Ang kwento ko ay isang paglalakbay sa mga lugar na hinintay ng kadiliman, simula sa Small Fry Lake sa Oregon, kung saan kami ng mga kaibigan ay tumakas mula sa isang hindi nakikitang entidad sa malamig na kagubatan. Ang pakiramdam ng paghabol ay hindi umalis. Sumunod ito sa akin sa liblib na burol sa Upper Peninsula, Michigan, kung saan nasaksihan ko ang isang mabigat na sleeping bag na mabilis na inilibing sa gabi. Makalipas ang maraming taon, sa isang lumang bahay sa dead-end na daan sa Tennessee, kami ng anak kong si Ethan ay humarap kay Ben, isang misteryosong lalaki na may mga banta at kakaibang tanda, mula sa basag na salamin hanggang sa bilog ng mga bato sa pintuan. Ang bawat lugar na napuntahan ko ay parang may madilim na enerhiya, na parang ayaw nila sa akin doon. Nagsaliksik ako at natuklasan na ang mga lugar na ito ay may kasaysayan ng sumpa mula sa alamat ng katutubo tungkol sa lugar kung saan nagpapahinga ang kadiliman hanggang sa mga kwento ng mga tagabantay tulad ni Ben. Hindi ako naniniwala sa mga multo, pero natutunan ko na makinig sa intuition. Alam kung kailan aalis. Ang mga lugar na ito, Small Fry Lake, ang burol, ang dead-end na daan ay nag-iwan ng marka sa akin. Tinuruan akong may mga sulok sa mundo na mas mabuting iwasan. Kahit na nakatira na ako sa isang mapayapang bayan, ang mga alaala ng mga lugar na iyon ay nagpapanginig pa rin sa akin tuwing gabi.